going to discuss all about EPS topic. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng EPS topic? EPS topic means Employment Permit System Test of Proficiency in Korea. Ito ay nasa pamamahala ng Ministry of Employment and Labor of Korea at Human Resource Development Service Korea, also known as HRD Korea. Ang kanilang layunin ay para mapangalagaan ang kapakanan ng bawat manggagawa na nagnanais magtrabaho sa kanilang bansa. Kinabibilangan ito ng mga bansang Thailand, Indonesia, Vietnam, Mongolia, Cambodia, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Uzbekistan, Sri Lanka, Timor-Leste, Kyrgyzstan, Laos, at Pilipinas. Under E9 visa, pinahihintulutan na magtrabaho sa mga industriyang manufacturing, construction, at agriculture. Para sa mga Pinoy, kadalasan sila ay nasa manufacturing industry or sa factory. Para naman sa construction and agriculture, nakalaan ito sa mga ibang nationality. Ang bansang South Korea ay kilala sa paggawa ng mga produktong electronics, appliances, phones, car, metals, textile, furniture, food processing, and shipbuilding. Sa previous vlog, diniscuss natin yung basic qualifications. Bibigay lang kami ng quick summary kung ano-ano ulit yung mga qualifications. So, una, kailangan 18 up to 35 years old kayo, male or female, single or married, elementary, high school, college graduate, or kahit pa undergraduate kayo. No criminal records, physically fit dapat, no HIV, lung scar, or hepatitis, and dapat hindi kayo colorblind. And syempre, pwede rin yung may mga tattoos. Late registration ay allowed din, and dapat mapasa nyo yung EPS topic. Here is the EPS topic process. Number 1 ay e-registration. Ito ay ang paggawa natin ng profile sa POEA website. Lahat ng gustong magtrabaho sa ibang bansa ay kailangan gumawa ng account sa POEA website. Pero kung nakapagtrabaho ka na sa ibang bansa, i-update na lang natin to kapag nagkaroon na ng schedule for registration ng exam. Number 2, study Korean language. Sa previous vlog, diniscuss natin yung top 5 Korean language schools dito sa Pilipinas, wherein kasama dito yung HRDI, also known as Human Resource Development Institute, na located sa Taguig, kung saan pwede kayo mag-aral ng Korean language ng libre. Or if malayo po kayo, pwede naman kayong maghanap ng mga Korean language schools na malapit sa inyo. If wala kayong pambayad sa mga Korean language schools na to, pwede naman kayo mag-check sa YouTube. Or pwede kayong mag-download ng apps from Google Play Store at App Store. Number 3 ay ang EPS survey. Dito mag-register ang mga gustong mag-exam ng EPS topic at kadalasan tumatagal ito ng 2 araw. Kailangan nyo mag-antay ng announcement sa website ng POEA or sa kanilang Facebook page kung kailan ito gaganapin. Kadalasan, ito ay ginaganap sa unang bahagi ng taon sa buwan ng February or March. Number 4 ay ang EPS topic exam. Pag ikaw ay napasama na sa listahan ng pwede mag-exam, kung ako sa'yo, ito doon mo na yung pagre-review ng Korean language. Ang EPS topic ay nahahati sa 2 bahagi. Ito ay ang language exam at ang skills test. Sa language exam, meron din itong 2 klase. Ito ay ang paper-based exam or PBT at computer-based exam or CBT. Take note na isa lang yung i-assign sa atin ni POEA para i-take. Kung ma-assign man kayo sa PBT or paper-based exam, multiple choice shading ang pagsagot dito. Kaya mag-ingat kayo sa pag-shade at siguraduhin yung may sagot lahat. At kung hindi nyo naman alam ang sagot, manghula na lang kayo kasi malay nyo, tsumamba pa kayo. Kung sa CBT naman kayo maa-assign, click-click lang kayo sa computer ng choice ng tamang sagot. Ang paper-based test ay ginaganap sa mga malalaking universities katulad ng Siena College at Angelicum College sa NCR, King's College sa Baguio, Davao Doctors College sa Davao. Kung ikaw naman ay maa-assign sa CBT, ito ay gaganapin sa POEA or TIGAS. Ang resulta ng exam kapag PBT ay inaabot ng 2 to 3 weeks, pero kung ikaw naman ay na-assign sa CBT, malalaman mo na agad ang resulta after mong ma-take yung exam. Ang bayad pala sa exam ay nagkakahalagang 1,200 pesos. Number 5 is make an EPS account.
Need sa paggawa nito ang e-registration number at ang iyong passport number. Dito mo rin makikita ang score mo sa exam at ang progress ng application mo pa South Korea. So make sure lang na i-check nyo siya na madalas kasi minsan may contract na pala sa account nyo kasi hindi na-check, ayun, nakakancel siya. So sayang naman, di ba? At kung ikaw naman ay nakapasa na sa language exam, meron pa tayong second round which is ang tinatawag na skills test. Number 6, second round exam, which is ang skills test. Meron siyang tatlong bahagi. Ito ay ang basic skills test, physical test, at ang interview. So, sa basic skills test, meron itong tatlong subcategories. Ito ay ang mga measures, assemble, and wood joinery. Sa physical test, dito titignan ang lakas ng pangangatawan nyo sa pamamagitan ng hand grip at may ipapahila sa inyong mga bagay dito. Kung ako sa inyo, mag-gym or mag-exercise na kayo para mapasa nyo itong exam na to. At ang last part naman ay ang interview, kung saan kailangan nyo magpakilala in Korean or ang self-introduction nyo. So, kunyari, for example, magpapakilala ako, sabihin ko, "Annyeonghaseyo, 여러분. 저는 마님입니다." Kailangan nyo rin sabihin yung age, family background, yung family members, ganon. Tapos, yung hobbies and interests nyo, i-include nyo siya dun sa self-introduction nyo. Meron rin ipapakita sa inyo ng mga factory tools, pero kailangan nyo sabihin ito in Korean. And lastly, i-command kayo, like, umupo, tumayo, itaas ang kamay, pumunta sa kaliwa, pumunta sa kanan, pero ito ay sasabihin in Korean. Ang susunod naman ay ang competency test. Dito, magkakaroon ka ng additional 5 points kapag meron kang related work experience sa factory at NC certificates na hindi pa expired. If wala naman, okay lang rin. Basta, kung ako sa inyo, galingan nyo na lang doon sa skills test. So, number 7, ito ay ang first medical. After nyo may pasa yung skills test, pwede na kayo magpa-medical. Number 8, kailangan nyo na i-submit yung medical records nyo sa POEA para maisama na kayo dun sa rosters list or yung tinatawag nilang application waiting list kung saan random na pagpipilian kayo ng mga Korean employers. Number 9, makikita nyo sa EPS account nyo yung employment issuance, meaning meron na kayong employer. Number 10, yung next update na makikita nyo sa EPS account nyo is yung contract forwarding, meaning may contract na kayo sa POEA for signing. Number 11, next is yung training nyo sa POEA or yung refresher course wherein mag-aaral ulit kayo doon ng Korean language and Korean culture. Number 12, next update na makikita nyo sa account nyo ay yung CCVI. Ito na yung visa and it usually takes 1 or 2 months. Number 13, kailangan nyo po ulit magpa-medical. And number 14, kailangan nyo na mag-process ng payment nyo sa POEA. So, ito nga pala yung sample ng babayaran nyo po sa POEA. Papakita ko yung mga sample dyan. If ever naman talaga na walang-wala kayo or hindi nyo talaga kaya yung expenses, pwede nyong subukan mag-apply ng loan sa mga government bank katulad ng Land Bank. Number 15, kailangan mo na lang intayin yung PDOS or yung Pre-Departure Orientation Seminar kung saan makikita mo to sa kanilang Facebook page. And then, after nun, makukuha mo na rin ang pinaka-inaasam-asam mong pa-blue jacket ni POEA. Number 16, kapag may entry date ka na sa EPS account mo, ibig sabihin, legit na paalis ka na talaga or ito yung tinatawag nilang flight date mo. Number 17, after nyo mag-arrive sa Korea, dadalhin kayo sa training center sa Ansong or Hwasong for 3 days kasama ang iba't ibang mga nationality at magpapamedical ulit kayo. Mahigpit kasi ang Korean government pagdating sa mga health conditions kasi marami na rin cases na napadeport at pinepeke ang resulta ng medical exam. Kaya kayo guys, wag nyong gagawin yon. And finally, ito na ang tinatawag nilang turnover kung saan makikilala mo na si Sadyang Nim at ang mga kasama mo sa trabaho. So that's it for our EPS topic process. Next naman natin na di-discuss ang salary at benefits. Tinatayang may humigit kumulang 63,000 ang mga Pinoy na nasa South Korea. Ang sahod sa Korea ay tumataas taon-taon at ngayong 2021, ito ay umakyat lamang ng 1.5%.
Ang minimum salary sa Korea ay umaabot ng 1,822,481. O, diba? Sana all, milyon-milyon yung sinasahod kada buwan. Pero, kung ito i-convert natin sa peso, umaabot siya ng 77,000 pesos per month. Pero, kung tutuusin, malaki na rin yun. Kasi, diba, compare nyo sa ibang work dito sa Pinas, di tayo makakahanap ng ganyang sahod per month. At yun ay 8 hours of work in 5 days. At kapag pumasok kayo ng weekend at overtime, ang iba nating kababayan ay sumasahod ng lagpas 100K per month. Siyempre guys, reminder lang din to, wag naman natin abusuin yung katawan natin. Kasi mamaya, puro tayo OT, puro tayo pasok ng weekend. Ang ending is mapahamak yung kalusugan natin. Ito naman yung iilan sa pwede natin makuha bilang EPS workers. Take note na depende po ito sa inyong employer at sa contract na pipirmahan natin sa Pilipinas. If ever na maganda ang naging performance natin sa trabaho, pwede ka ma-promote at mag-apply for E7 visa. And after your contract na 3 years and 6 months, posible na ma-extend ka ulit, pero kakailanganin mo munang umuwi ng Pinas. So, here are the sample benefits. Number 1, Samsung Fire Insurance. Babayaran mo ito for first 3 months sa Korea for a total of 400,000 won. Number 2 is Kookmin, also known as National Pension Service. Monthly contribution mo is 9%, pero 4.5% lang ang ikakalta sa sahod mo, and then ganung amount rin yung babayaran ng employer mo. Number 3, Dwejicum, also known as Departure Guarantee Insurance. Samsung Departure Guarantee Insurance is an insurance paid by business owners who employ foreign workers. At ito rin yung 8.3% of their gross salary. Number 4, Dwejicum, also known as severance pay. Ito rin yung tinatawag nilang back pay, kumbaga. Ito yung average salary mo for the last 3 months multiplied by the years of service. Ito nga pala yung example salary computation natin. So, for the last 3 months, kunwari ito yung sahod mo. 1.3 million, 1.7 million, at 1.5 million. So, kailangan mo lang i-add yung tatlong yon, divide by 3 para makuha mo yung average. Ang makukuha mo ay 1.5 million. And then, kunyari, yung years of service mo is 4 years and 10 months. So, 1.5 million times 4.75 is equal to 7,125,000 won. And also, take note na kapag hindi ka naka 1 year sa company, wala kang makukuhang Dwejicum. That's it mga ka-chingu. Sana nabigyan namin kayo ng idea kung paano makapagtrabaho sa South Korea sa legal na paraan. So if ever man na may mga questions kayo, comment down lang kayo below.